Ang napag-aralan natin last Thursday, katuruan o doktrina ng muling pagparito ni Jesus. Kung naniniwala po tayo sa ating napag-aralan na ang Panginoon ay muling magbabalik, dapat din nating paniwalaan yung mga nakaugnay na magaganap sa kanyang muling pagdating. And nung Sunday naman po, ang tinalakay natin ay madugong pagliligtas. Inihayag po sa atin ang aralin na yon na ang dugo ni Kristo ay naglalarawan ng mahalagang papel sa kaligtasan at ang dugo ni Kristo ay naghahayag or naglalarawan ng mahalagang papel sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan palapit sa Diyos. Tinuturo po sa atin na ang dugo ni Kristo bilang simbolo ng kapatawaran ng kasalanan, ng pagwawalang sala, ng pagkakaloob ng bagong tipan, ibig sabihin po ng kaligtasan. At katulad din po sa layunin ng ating mga pag-aaral sa nakaraan, ganun din po ngayon. Ang layunin po ay manariwa at patuloy na maging malinaw ang pananampalatayang dapat na pinanghahawakan natin. Dapat po maging malinaw sa atin ang pananampalatayang pinanindigan ng bawat isa sa atin. Ang version po na Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English po ay New American Standard Bible. Ano po ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Dapat po maging malinaw ito sa atin, no? Yung pagtuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan ng tao. Kasi po sa kasaysayan ng pagkakaroon ng pananampalataya ng mga tao, maging po yung yung sa iba-iba na kinikilala nilang Diyos and maging sa loob po ng Kristyanismo, nagkakaroon po ng mga pagtuturo na ang kaligtasan daw ay makakamta ng tao sa pamamagitan ng sariling gawa o kaya sa gawa ng iba o kaya sa pag-anib sa mga relihiyon at pagsunod sa mga tradisyon o kaya mga katuroang mula lamang sa tao. Sinasabi pa nga po ng ilan, maging mabuting tao ka lamang sa buhay na ito, maliligtas ka. Or magpabautismo ka sa tamang authority, or sumapi ka sa isang relihiyon, maliligtas ka. Ayan pong mga katuroan na yan ay masasabi nating mali o kaya taliwas mula sa Biblia. Ang tunay na pananampalataya sa kasaysayan ng Kristyanismo na magpasa hanggang ngayon po ay makikita natin sa Biblia, itinuturo po sa atin na ang kaligtasan ng tao ay makakamtan lamang dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus. Tayo po ng mga nararapat na parusahan, tayo po ng mga makasalanan ay iniligtas ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, na gumawa ang Diyos ng paraan para mailigtas tayo. Sa makatuwid po, ang kaligtasan ng tao, dahil po yan sa biyaya ng Diyos, dahil po yan sa habag at pagmamahal sa atin ng Diyos na isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus para maligtas tayo kung tatanggapin natin sa ating buhay at paniniwalaan natin sa ating buhay ang Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa para sa atin. So, ang kaligtasan po ay matatamo natin hindi sa pamamagitan ng ating sarili, hindi sa pagiging mabuting tao lamang, lalo na sa pag-anib lamang sa isang relihiyon. Ang kaligtasan po ay matatamo natin dahil sa habag, dahil sa awa, sa biyaya ng Diyos sa atin. Ang kaligtasan po nangangailangan ng spiritual resurrection natin. O kaya po, spiritually, mabuhay tayong muli. Bakit kailangan nating mabuhay muli o spiritual resurrection? Dahil tayo po, dahil sa ating kasalanan, ang turing sa atin ay patay. Sinasabi nga po dito sa
Sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso sa chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, and you were dead. No, itong mga taga-Efeso, dating mga patay, meaning po, muli silang nabuhay spiritually. No, dati silang mga patay. So spiritually, muli silang nabuhay. Pinapakita nito na nangangailangan po na mapatawad tayo sa ating mga pagsalangsang, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, na nangangailangan po na manumbalik tayo sa Diyos at maiayos ang ating mabuting relasyon sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, nasira po yun. Kinakailangan po natin ang tagapagligtas na magbibigay buhay sa atin. Yung umako ng ating kasalanan, naghirap para sa atin, para tayo mapatawad, para tayo magkaroon ng bagong kapanganakan o muling pagkabuhay, kailangan po natin ang tagapagligtas na yun. Paano bang sila, itong mga taga-Efeso, at tayo po ngayon ay magkakaroon ng muling pagkabuhay? Paanong itinuring sila na nooy mga patay? So, meaning, ngayon po ay mga buhay. Dapat po maging malinaw sa atin ang katotohanan mula sa Biblia kung paano nangyari ito. At hindi nga po ito dahil sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nilang gawa, hindi sa gawa ng mga tao. Kailangan malinaw po yan sa atin, kailangan clear po yan sa atin. At kung maaari, palaging ipaalala sa atin ang katotohanan ito, kasi ang diablo po ang kaaway ng Diyos. Patuloy na nagsusumikap, patuloy na nagtatrabaho overtime para lituhin, para dayain ang mga tao, maging ang mga Kristiyano. Nandadaya po ang diablo. Nililito niya ang tao kung paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaya paano ba magkakaroon ng kaligtasan. Sa sulat na ito sa Efeso, sinagot ni Apostol Pablo yung katanungan kung paano ba maliligtas ang isang tao. Isinulat po ito ni Apostle Paul sa mga taong ligtas na, bagamat naririto pa sila sa lupa. Spiritually, muli silang nabuhay para maging malinaw at matibay ang kanilang paninindigan sa pagkaunawa sa kaparaanang ito ng pagliligtas ng Diyos. Basahin po natin ang pangunahing talata na ating pag-aaralan, and mapapansin po ninyo, pamilyar ang marami dito. Ganun pa man, kailangan po na maging malinaw ang pagkaunawa natin sa nakasaad sa mga talatang ating pag-aaralan. Hindi lang para sa sarili nating kapakanan, kundi para maibahagi din natin ito ng tama, maibahagi din natin ito ng malinaw patungo sa maraming tao. Basahin po natin, pagbulay-bulayan po natin ang pangunahing talatang ating pag-aaralan. Sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso chapter 2 sa verse 8 at verse 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan po ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi bunga ng ating mga gawa. Ito po ay para maitanghal ay ang Diyos at hindi yung ating sarili ang maitaas. At para mas maunawaan natin ito, kailangan talaga na kilalanin natin yung ating sarili na tayo po ay mga makasalanang nangangailangan ng kaligtasan. Na ang direksyon po ng ating buhay dahil sa kasalanan, papalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, papalayo tayo sa Diyos, patungo tayo ngayon sa kapahamakan at tuluyang pagkahiwalay sa Diyos sa physical po at sa spiritual na kalagayan. Kaya lang, dakila po ang pagmamahal ng Amang Diyos sa mga tao. Kaya isinugo niya yung kanyang anak na si Jesus dito sa mundo upang ang sino man po na sumampalataya kay Jesus ay maligtas
And sa pamamagitan naman po ng banal na espiritu, yung lifelong process no ng pagbabago sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na espiritu ay mamuhay ang bawat isa ng may pagbabago. Para mas ma-appreciate po natin yung ginawa sa atin ng Diyos na tayo ay kanyang iniligtas at tayo ay kanyang binabago. Alalahanin po natin yung ating kalagayan nung tayo po ay wala pa kay Kristo. Ano ba ang kalagayan natin? Ano ba ang kalagayan ng tao na wala pa kay Kristo? Sinasabi po sa ibang sulat ni Apostol Pablo, dito po sa mga taga-Roma sa chapter 3, verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapakita po sa atin ang talatang ito na walang sino man sa atin ngayon ang walang kasalanan. Ibig sabihin, ang lahat ng tao, anuman yung kalagayan, anuman yung pinagmulan, anuman yung lahi, lahat po nagkasala at lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao hindi makakarating sa glory, sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanyang sariling kakayahan. Walang sino mang tao na sa sariling kakayahan ay makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan po ang naging hadlang sa relasyon ng tao at Diyos. Ang kasalanan po ay ang hadlang o dahilan ng pagkasira ng mabuting relasyon sa Diyos. Kaya ang tao po nararapat sa kapahamakan at ang tao po dahil sa kasalanan at patuloy na pamumuhay sa kasalanan, papalayo sa Diyos, papahiwalay sa Diyos. Sa katotohanan po na ang lahat ay nagkasala, sabi ni Pablo sa chapter 6, kasi hindi pwedeng ang kasalanan wala lang, no? Sa katotohanan ang lahat ay nagkasala, sabi ni Pablo sa chapter 6 sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaparusahan o resulta ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Hindi lamang po ito tumutukoy sa physical na death o kamatayan, kundi sa spiritual na kamatayan. Ito yung pagkahiwalay sa Diyos ng magpakailanman. At wala po tayong kakayahan na iligtas yung ating mga sarili. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo po ay nagkasala, tayo po ay pagbabayarin. Ang kabayaran may kabayaran ang kasalanan. Wala po tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Pero ayun nga, yung good news, ang mabuting balita, nagpakita ng dakilang pag-ibig ang Diyos sa atin, tayo po ng mga hindi karapat-dapat. Sabi po dito, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Ang kaligtasan ay sa habag, sa awa, sa pagmamahal sa atin ng Diyos na isinugo niya ang ating Panginoong Jesus para mailigtas tayo. Yan po yung doktrina ng kaligtasan. Balikan po natin yung ating main verse. Sapagkat sa biyaya, sabi po dito sa verse 8 na, for by grace. Yung verse na ito, masasabi po natin isang fundamental na katuruan o doktrina ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ang salitang grace tumutukoy sa hindi nararapat na kabutihan o kaya pabor ito ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi natin nakuha dahil karapat-dapat tayo, kundi natanggap natin ang kaligtasan dahil sa kabutihan ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Ang biyaya ng Diyos
kusang loob na ibinibigay kahit sa mga katulad natin na hindi karapat-dapat. Kapag ang isang bagay, pinaghirapan mo, deserving mo yan na matanggap. So, hindi yan yung grace na maaring reward yan, maaring bonus yon. Hindi yan yung grace na tinutukoy dito. Ang biyaya po, kabaliktaran ng makukuha dapat natin. Ang karapat dapat sa atin, kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Lahat nga po tayo nagkasala. So, karapat dapat tayong parusahan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, doon tayo talaga narapat. Pero dahil sa biyaya, dahil sa grace ng Diyos, ang natanggap natin, salvation. Inako ni Jesus yung parusang nararapat sa atin. Yun yung grace ng Diyos sa atin. Nahabag sa atin, naawa sa atin, nagpadama ng pagmamalasakit at dakilang pagmamahal ang Diyos sa atin. Dahil doon, sabi po dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. You have been saved. Ang kaligtasan, tumutukoy po ito sa pagpapalaya mula sa kasalanan at sa kaparusahan na dala ng kasalanan. Pinapakita dito na ang kaligtasan natin ay hindi natin nakamtan sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, kundi ang kaligtasan po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Muli po, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ang may gawa ng ating kaligtasan, hindi tayo. Hindi tayo ang nagligtas sa sarili natin. Actually, wala nga tayong kakayahan na iligtas yung ating mga sarili. Hindi tayo ang unang humakbang palapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagligtas sa atin at Siya ang unang naghanap sa atin, ang Diyos ang unang umabot sa atin dahil po yon sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos. Kaya tayo ay naligtas. At itong biyaya ng kaligtasan na ito, matatanggap lamang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pagpapatuloy po ng talatang ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, through faith. No, yung kaligtasan, makakamta natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya po, pagtitiwala at paniniwala sa Diyos, lalo na po sa Kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pwede po natin itong tingnan ng ganito. Hindi po yung pananampalataya mismo ang nagliligtas sa atin, kundi yung pananampalataya ang paraan upang tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin po, yung pananampalataya ay pagtanggap ng regalo ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Ang pananampalataya, pagtugon natin sa gawa ng Diyos sa atin, para sa atin. Pagtitiwala natin sa Diyos, o kaya pagtalima o pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yan yung pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos na kaligtasan, makakamtan lamang po natin kung mananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At kailangan din po na malinaw sa atin at nauunawaan natin itong pananampalatayang nakapagliligtas. Kailangan makita natin yung nakapaloob dyan na meron niyang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kung walang pagsisisi, kung walang pagtalikod sa kasalanan, kung walang pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi ganon yung pananampalatayang nakapagliligtas. Ang pananampalatayang nakapagliligtas po, nagtataglay ng kaalaman tungkol sa Diyos at nagtataglay ng pagtitiwala sa Diyos. Dito po papasok yung kahalagahan po ng tuloy-tuloy na pag-aaral ng Biblia. Ang pananampalataya na kapagliligtas, pagtanggap, pagsang-ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya habang nag-aaral tayo ng Biblia, habang nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, yung pananampalataya natin lumalago, tumitibay. Yung pananampalataya na kapagliligtas, personal po yan na pagtitiwala kay Jesus
pagsunod yan sa katuruan ng Panginoong Hesus at paniniwala po yan sa ginawang pagliligtas ni Hesus doon sa krus. Sa kabilang banda po, yung pananampalataya naman na hindi nakapagliligtas para sa mga tao po na maaaring may faith pero hindi makapagliligtas, ang turing nila sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay isang kahangalan. Kasi po yung faith na nakapagliligtas, paniniwala at pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Yung pananampalatayang hindi nakapagliligtas, kahangalan daw po yung mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Para sa kanila, kahangalan at hindi nila maunawaan yung mga bagay na espiritual. So, blinded sila, no? Bulag yung isip, hindi makita yung liwanag ng magandang balita tungkol sa glory, tungkol sa authority, tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na si Kristo po ang larawan ng Diyos. At ang pananampalatayang hindi nakapagliligtas, hindi kayang magpasakop sa Diyos. Hindi kayang sumunod sa Diyos. Kundi namumuhay na ayon sa hilig ng laman at namumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Kung tayo po ay mga unbelievers, o kaya tayo may pananampalatayang hindi nakapagliligtas, kailangan po na mapagkalooban muna tayo ng bagong buhay mula sa Diyos. Paano ba mangyayari sa atin na magkakaroon tayo ng spiritual resurrection o kaya bagong buhay? Mangyayari lamang yun sa atin kung tutugon tayo at agad natatanggapin si Kristo sa ating buhay. Pinapakita sa atin ni Apostol Pablo na ang kaligtasan natin mula sa puot ng Diyos ay dahil yan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At sabi pa nga po sa talatang ito, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Pinapakita naman ng bahagi ng sulat na ito na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa anumang bagay na maaari nating gawin o kaya mga bagay na kaya nating magawa. Hindi makukuha ang kaligtasan, hindi matatanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa batas, sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mabubuting gawa, o kaya sa pamamagitan lamang ng pagganap ng mga ritual o tradisyon ng isang simbahan. Idinidiin sa atin dito ni Pablo na walang anuman sa ating sarili, sa ating kakayahan at magagawa ang makapagliligtas sa atin. Ang Diyos po lamang ang may kapangyarihang magbigay ng kaligtasan. Hindi nakadepende sa atin. Kaya ang Diyos lamang ang nararapat na purihin, pasalamatan at sambahin dahil sa kaligtasang ibinibigay niya sa atin. Ito ay bigay sa atin. Sabi po dito, ito'y kaloob ng Diyos, no? Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, it is the gift of God. Isang kaloob, isang regalo mula sa Diyos. So bilang isang kaloob, hindi natin yan kailangang pagtrabahuhan. Kaloob nga, hindi natin kailangang bilhin o bayaran yan. Gift siya eh. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Kaya po, dapat natin yang tanggapin at ipagpasalamat. At dahil yan ay gift o kaya regalo, hindi natin naman yan pwedeng ipagmalaki o kaya ipagmayabang. Kundi po ang kaligtasang ating tinanggap ay ipinapakita bilang tanda ng ating pagsunod kay Jesus.
So, ipinapakita natin yung salvation na meron tayo, ipinapamuhay natin yon bilang tanda ng ating pagsunod at tanda na nasa atin ang pangako ng Diyos. Naligtas tayo hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi malinaw, ayon dito, ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Kung nakatitiyak ka ngayon na ikaw ay na kay Kristo, may kapakumbabaan, no? Pero nakatitiyak ka po na ikaw ay ligtas. Sabi sa verse na ito, naligtas, safe. At iyan ay kaloob sa iyo. Iyan ay regalo ng Diyos sa iyo. Kapag dumating ngayon si Jesus, o kaya naunang bawiin yung buhay natin dito sa lupa. Ang tanong, handa na kaya tayo at masasabi nating ligtas na tayo? Kung sakaling sa mga oras na ito dumating, bumalik ang ating Panginoong Yesus or mauna na bawiin yung ating buhay sa lupa, handa na kaya tayo at masasabi nating ligtas tayo? May mga tao po kasi naniniwala sa konsepto ng kaligtasan pero inaakala nila na matatamo nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Na kung dumating si Kristo o kaya maunang bawiin yung buhay ko, gumagawa naman ako ng mabuti, tumutulong ako sa kapwa, hindi ako nanggugulo, hindi ako nangaaway, ligtas ako. Ganon yung ibang kaisipan or konsepto ng kaligtasan. Sa iba pa nga, ganito yung tingin sa salvation. Pinagpapala naman ako materially. Pinagpapala ako ng masaganang buhay dito sa mundo. Malamang hindi ako pababayaan ng Diyos sa kabilang buhay. Sa harapan po ng Diyos, kung wala tayo ngayon kay Kristo, marumi tayo, patay, dahil tayo ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Kaya kailangan natin yung agarang pagtugon na manampalataya tayo kay Jesus. Natanggapin natin ang kaloob sa atin ng Diyos. Ang kaligtasan po ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Diyos na naawa sa atin. Diyos na nagmahal sa atin, na binigyan tayo ng regalo ng kaligtasan, na atin namang matatanggap na po yun sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Sa kabuuan po ng verse na ito, itong verse 8 dito sa Ephesians chapter 2, nagpapahayag ito ng mahalagang katotohanan na ang kaligtasan ay isang biyaya na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ang salvation po, hindi yan bunga ng sarili nating kakayahan, mga gawa, kundi iyan po ay isang kaloob ng Diyos na dapat nating tanggapin ng may kababaang loob at pasasalamat. So, itong verse na ito, nagsisilbing paalala na yung ating relasyon sa Diyos ay batay po yan sa kagandahang loob ng Diyos mismo, hindi sa sarili nating pagsusumikap. Kaya po tayo ngayon ay may kaligtasan na ayos yung relasyon sa Diyos dahil po yan sa kagandahang loob ng Diyos, hindi sa sarili nating pagsusumikap. Sa pagpapatuloy ni Pablo patungkol sa kaligtasan, sa kasunod na talata po, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, not as a result of works. Yung mga gawa dito, tumutukoy sa anumang mabubuting gawa. Yung works na binabanggit yan, tumutukoy po yan sa mga ritual, sa mga pagsunod sa kautusan, o anumang pagsusumikap nating mga tao para makamit yung kaligtasan. Sa konteksto pong ito, ipinapahayag ni Pablo na hindi ang mga gawa ng tao ang dahilan ng kanilang kaligtasan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa moral na pamumuhay natin o kaya tayo ay naligtas, kundi ito nga po ay biyaya ng Diyos sa atin. Sa paniniwala po ng maraming relihiyon, ang tinuturo po ang paggawa ng mabuti nagre-resulta ng kaligtasan. Pero hindi po ganoon yung itinuturo ng Biblia, particular sa talatang ito. Hindi ganoon ang itinuturo sa atin. Hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya, salamat sa ating Diyos, isinugo niya ang kanyang anak. Ang kalagayan talaga natin dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakasala natin, hopeless tayo. Pero salamat sa ating Diyos, sa kagandahang loob, sa biyaya sa atin ng Diyos,
Sa halip na tayo po ay maparusahan, ipinataw ng Diyos yung kanyang puot kay Jesus. Tayo po ang napatawad sa ating mga kasalanan. Inako ni Kristo yung parusang para sa atin. Nung hinayaan ng Diyos na mamatay sa krus si Jesus at muling nabuhay, at dahil po sa ating pagsampalataya, nagkaroon tayo ng bagong simula. Dating patay tayo sa kasalanan, ngayon po may buhay at may pinagkalooban na karapatan na maging mga anak ng Diyos. Lahat ng yan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin, kundi po sa ating pananampalataya kay Kristo, yung ating Panginoong Hesus na naghirap ng matay sa krus at muling nabuhay. Pinapakita dito na yung kaligtasan, hindi siya, yung salvation po, hindi reward sa ating mabubuting gawa. Hindi siya gantimpala sa ating mabubuting gawa. Kundi po yung kaligtasan ay isang libreng kaloob ng Diyos na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya may pag-asa po tayong lahat Tayo pong lahat ng mga makasalanan may pag-asa na magtamo ng kaligtasan. Kasi hindi sa pamamagitan natin tayo maliligtas. Ang kaligtasan natin nakasalalay sa Diyos, hindi sa gawa natin. We are saved by grace through faith in Christ. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin. At ang huling paalala ni Apostol Pablo, upang ang sinuman ay huwag magmalaki, so that no one may boast. Sa talata namang ito, pinapaliwanag na ang Diyos ay sadyang ganito yung paraan ng kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, para or upang walang sino man sa atin ang maaring magmayabang o magmalaki. Kung ang kaligtasan po ay nakabatay sa ating mga gawa, maaring magyabang ang isang tao na siya ay mas mabuti o kaya siya ay mas karapat dapat kaysa iba. O kaya maaring magmalaki na kung ang kaligtasan ay sa gawa o pag-anib sa isang reliyon, maaring magmalaki ang isang tao o isang reliyon. Pero dahil ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi bunga ng gawa ng tao, walang puwang ang lahat sa atin na magmalaki. Walang puwang ang pagmamataas. Kung sinasabi po dito ni Pablo na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, sa makatuwid po, ang kaluwalhatian at dapat na maitanghal o maipagmalaki ay ang Diyos mismo at hindi ang sarili natin. Pinapakita rin ito yung pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa harap ng Diyos. Walang sino man sa atin ang maaaring mag-claim ng superiority o kaya walang sino man sa atin ang mag-claim na higit yung karangalan ng isa sa atin sa harap ng Diyos. Walang gano'n. Kundi pantay-pantay tayo. Dahil ang kaligtasan ay binibigay sa lahat ng tao. Walang pinipili. Ano man yung kalagayan natin, ano man yung estado natin sa lipunan, ano man yung antas natin sa buhay, ano mang lahi tayo, walang pinipili. Ano man yung kalagayan natin ngayon, lahat po tayo ay pantay-pantay sa harap ng biyaya ng Diyos. Kaya po, dapat tayo maging mapagpakumbaba. Lalayuan, iiwasan natin ang pagmamataas sa ating mga nagawang mabuti. Maging sa kalagayan at tagumpay sa buhay, no? Kasi lahat ng meron tayo, lalo na yung salvation na meron tayo, bunga po lamang yan ng biyaya ng Diyos sa atin. Pali, maraming ang meron tayo, hindi tayo deserving. So, walang puwang dapat yung pagmamalaki. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at iwasan yung pagmamataas. Ang mga pangunahing talatang ating pinag-aralan nagbibigay ng challenge sa atin na kilalanin natin na lahat ng mabuting bagay kasama na yung ating kaligtasan ay nagmula yan sa Diyos at hindi yan sa ating sarili.
Ito po yung design o kaya ito po yung kaparaanan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin, para walang sinuman sa atin ang magmalaki. Sa katotohanan yan, ano po yung iniiwang aplikasyon o aral or mensahe sa atin ngayon? Una, sumampalataya kay Jesus at maliligtas ka. Maraming talata tayong mababasa patungkol sa katotohanan ito. Isang talata sa Biblia na nagtuturo sa atin na ang pananampalataya kay Jesus ay nagbubunga ng kaligtasan. Mababasa po natin sa mga gawa sa chapter 16, dito po sa verse 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ipinapahayag dito na yung pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, yun po yung daan, yun po yung susi sa kaligtasan. Pananampalataya kay Jesus. Believe in the Lord Jesus. Yung pananampalatayang ito, tulad ng mga nabanggit natin kanina, may kaakibat yan na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nangangahulugang pagtitiwala, pagsunod, yan yung pananampalataya, no? Pagtitiwala, pagsunod, pag-asa kay Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan at para sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. And sinasabi din po dito na at maliligtas ka, no? Ikaw at ang iyong sambahayan. Ang pangako ng kaligtasan hindi lamang para sa individual na nananampalataya, kundi maaari ring maranasan niya ng buong sambahayan, buong pamilya, sa kanila din pong pananampalataya kay Jesus. Yung talata pong ito, naghahayag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas. Sumampalataya ka kay Jesus, sapat si Jesus para iligtas ka at iligtas ang sambahayan mo. Sapat si Jesus para ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maligtas. Ang sinasabi dito, sumampalataya ka kay Jesus at maliligtas ka. Ang ikalawa, patunayan ang tinanggap na kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yung pananampalatayang nakapagliligtas ay buhay, gumagalaw, may epekto sa buhay natin at nababago yung buhay natin. Yung tinanggap nating biyaya na kaligtasan, parehong biyaya na siyang babago sa atin. Bilang mga naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, mababago po ang buhay natin dahil pa din sa biyaya ng Diyos na iyon sa atin. Kaya mapapatunayan natin na nasa atin yung kaligtasan sa pamamagitan po yan ng mabubuting gawa. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 10 ng Ephesians chapter 2, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Tayo po ay nilikha kay Jesus. Sabi nga po dito, tayo ay pinakamahusay na gawa. Nilikha tayo kay Kristo para sa mabubuting gawa. Para ang ating buhay ay iukol sa paggawa ng mabuti. So malinaw naman, no? Sinimulang linawin ni Apostle Paul na ang gawa natin ay hindi makapagligtas. Pero mahalaga po na meron tayong mabubuting gawa. Katunayan yon na tayo po ay naligtas. So meron talagang pagbabagong magaganap sa buhay natin. Katunayan yun na tayo po ay naligtas. Katunayan po yun na ipinanganak kang muli. Katunayan po yun na tunay kang mananampalataya, yung pagbabago. Katunayan po yun na tumanggap ka ng biyaya ng kaligtasan. Mapapatunayan mo yan
sa pamamagitan ng mabubuting gawa. May pagbabago sa isip natin, may pagbabago sa pananalita natin, at may pagbabago sa pagkilos natin. Kung kaya tayong iligtas ng biyaya ng Diyos, kaya din po tayong baguhin ng biyaya ng Diyos. Patunayan po natin na tayo po ay mga ligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sinasabi po sa atin dito, ang mabuhay sa kabutihan at paggawa ng mabuti ay ayon po yan sa plano ng Diyos na inihanda para sa atin nung una pa man na dapat nating lakaran. Ang ating kaligtasan, hindi lamang isang pagliligtas sa atin mula sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno, kundi ang ating kaligtasan po ay isang pagkakataon din upang mamuhay ngayon sa buhay na ito na ayon sa kalooban ng Diyos, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Bilang mga naligtas at bilang mga nilalang ng Diyos kay Kristo Jesus, manindigan po tayo sa ating pananampalataya at mamuhay po tayo sa paggawa ng mabuti. Ang doktrina ng pagliligtas ay isang paalala sa bawat isa sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Nawa po mamuhay tayo ng may pasasalamat na nagpapakita ng ating pagtanggap sa paraan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay na naayon sa Kanyang kalooban. At habang patuloy nating nauunawaan yung lalim, yung lawak ng biyaya ng kaligtasan ito, gampanan din po natin ang pagkatawag sa atin na ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan ito patungo sa iba, patungo sa maraming tao, nang sa gayon sila man po makaranas ng buhay na walang hanggan at kaligtasan sa pamamagitan po lamang ng ating Panginoong Hesus.